Hello mga ka-OFW, ako nga pala si Paz. Galing ako sa Hong Kong at tumagal ako ng 7 years and 5 months. Way back before, nung nasa Hong Kong pa ako, meron akong ginagawang side hustle. Bukod sa DH ako or katulong ako din ay isang nagnenegosyo. Nagtitinda ako ng load at the same time nagpapahiram din tayo ng pera, which is lending. Kumbaga yun yung mga side hustle ko. Ngayon, kung isa kang OFW at gusto mo rin ng magkaroon ng side hustle, umpisahan mo na. Kasi minsan, yung sahod natin, hindi sumasapat sa pinapadala natin sa Pilipinas or sa mga project natin sa Pilipinas. Kaya ang ginagawa natin, nag-iisip tayo ng paraan na kung saan mas paano pa natin mapapalago yung perang pinakasahod natin. Ang magandang benefits kapag marunong ka mag-side hustle, hindi agad-agad mauubos yung pera mo. Example, meron kang project, yung project na yun sasapat lang yung pera mo or sometimes kulang pa. Pero pag marunong ka mag-side hustle, pwede kang madagdagan yung pinaka pera mo kasi ang sahod natin sa abroad, most of the time, fix lang yan. Pera na lang kung mag-OT ka. Pero madalang na madalang yon. Or pera na lang, pag nasa Hong Kong ka, magkakaroon ka ng mga laisi kapag Chinese New Year lang yon. Pero what if walang ganon? 'Di ba? Tapos, meron kang tina-target or meron kang plano na mga project na dapat mong gawin sa Pilipinas or meron kang tina-target na time na gusto mo nang makauwi agad-agad sa Pilipinas or makapag-for good sa Pilipinas. Isa to sa magandang dapat mong gawin is yung magkaroon ka ng side hustle. Magkaroon ka ng side hustle na hindi ka rin naman mapapahamak. Siyempre yung tamang side hustle lang din na tipong mga kaibigan mo, bebentahan mo ng load, tipong mga kaibigan mo, papahiramin mo ng pera, instead sa iba sila hihiram, sa'yo na lang, mga kaibigan lang din naman most of the time. And then, ang mangyayari niyan, kung meron ka pang another target goal, pwede naman yung kaibigan mo, may kaibigan yan, at bebentahan mo, papasuyuan mo na magbenta ng load, mga tipo ng gano'n. Kaya napakaganda na marunong ka rin na magbenta-benta, hindi lang yung kung ano na lang din yung trabaho mo is yun na lang. Pero yun nga, depende pa rin yan sa goal mo. Pero kung isa kang katulad ko na magaling mag-side hustle, much better. Alam mo kung bakit maganda magkaroon ng side hustle? Kasi yung pera mo, mas madali siyang madagdagan. At kumbaga, nag-iisip ka na yung sahod mo, lagi mong iniisip, paano mo pa yun mas mapapalago? Yung in a good terms or in a good way din na hindi yung tipo na manlalamang ka ng kapwa mo or manloloko ka ng kapwa mo. Siyempre, magsa-side hustle ka, yung it's a win-win situation. Kumbaga, makikinabang yung namili sa'yo at the same time, ikaw na nagbenta, makikinabang din. Hindi yung tipo na manloloko ka ng tao, yun naman yung pangit. Mag-side hustle ka ng tama lang. Kumbaga, magkakaroon kayo ng kapaki-pakinabangan na sa bawat isa. At isa nga pala sa pinapaniwalaan ko before nung nasa abroad pa ako is yung magkaroon ng opportunity dito sa Pilipinas nang sa ganun hindi na ako ulit mag-abroad or makapag-for good na talaga. So yun nga lang, unfortunately hindi pa rin nagagawa, ongoing pa din pero hoping one day masakatuparan niya na nang sa ganun yung iba pang OFW, aspiring OFW na ayaw ng maging DH or maging OFW, magkaroon na tayo ng opportunity sa Pilipinas. At dahil sa paniniwala na yan, pumapaloob din niya yung side hustle. Mag-side hustle lang tayo ng mag-side hustle sa ibang bansa at makahanap tayo ng opportunity na kung saan magpo-for good na tayo sa Pilipinas. And gusto ko ring iwanan sa inyo ngayong gabi na ito yung let go and let God. At kung hindi ka pa pala nakapollow sa page ko or hindi ka pa nakapollow sa FB ko, please do like, follow, and share, and comment na din kung meron kang gustong i-topic sa akin na kung saan po pwede ko namang masagot or kaya kong sagutin. So, yun lang. Salamat.